naghahanda daw tayo na kung sakali, nako, na sana hindi naman po dumating talaga yung araw. Kailangan 30 days at least, no, we can stand on our own. Kailangan po natin na kaya natin magdepensa. Paano ano pa ang naging dahilan kung bakit po ngayon naghahanda ang Armed Forces of the Philippines para dito? Do you see that it's inevitable na it's just a matter of time na tayo po ay papasok sa isang ayoko namang gera, conflict, digmaan. Oo, digmaan. Colonel, kayo na po magkwento. Yes, Ms. Pat and Ms. Rinky, no? I just want to give the context po about this statement. Ito pong konteksto nito, nag-ugat po ito based on an interview from an opening ceremony of exercises that we are conducting. Yung exercises na ito po is the AFP Joint Exercises Dagit Pa. Ito pong exercises na Dagit Pa is dagat, langit at lupa. No? This is one of the exercises that we hold regularly that is internal po, no, within the Armed Forces of the Philippines and our, of course, other uniformed personnel, kasama po yan. But ito po, it's internal po sa atin dito sa Pilipinas. Ibig sabihin po nito, we can hold the line. Ito pong ang pinaka-goal nitong exercises na ito. Simple po ito, pero malalim po, no? Na kaya po nating ipagtanggol ang ating bansa independently kahit po mag-isa po tayo. So ito po, yung nasabi ni Chief of Staff dito, at least around 20 to 30 days kakayanin po natin, no? In the event po, there is a possible conflict that we will face dito po sa ganitong scenario. Okay, ma'am. Magandang umaga po and salute to you. Ito po, we always say that the Philippines' biggest power is our manpower. So wala pong question sa puso ng ating mga sundalo, sa puso at pakikipaglaban ng AFP, no? Pero napakalaki po yata ng gap between the Philippines and China kasi ito po yung nakikinita nating immediate threat sa atin. In the Global Firepower Index po, pang 41 ang Pilipinas, habang pangatlo po ang China. So sa laki po ng agwat na yan, ano po yung pinakamalaking butas ng kapasidad ng AFP na nakikita natin? Definitely, hindi ang puso ng Pilipino. Ito po ba ang missile defense, ang air power? Ano pa po ba ang kailangan natin paghandaan? Dito, ma'am, no, pagka po naghahanda po tayo, malawak po ang pinaghahandaan natin ng ginagawa ng AFP ngayon. Una, ma'am, no, we are modernizing. So patuloy po yung pag-procure natin, no, ng ating mga advanced equipment, mga radars po natin, drones po natin, ships, and of course, communication systems. Pangalawa, ma'am, pinaghahandaan din po natin ang logistics at ang sustainment. So pinoposition po natin ang ating mga supplies, pagkain, fuel, armas, sa mga critical na lugar. Ito po yung ating comprehensive archipelagic defense concept, no? Kasama na dito, ma'am, no, yung transition natin, no, from engineers to combat engineers. Pangatlo, ma'am, yung ating joint training po, no? Kasama natin yung mga allies dyan, sarili nating puwersa. Ito nga po yung Dagit Pa. And nag-e-ensayo po tayo ng real-world scenarios. Kasama na po yung ating cyber defense at communications resilience. So dalawang domain of operations, ma'am, no, na wala pong mahirap at mayamang bansa. The field is leveled in terms of information and cyber domain. So ito po in one of the strengths that we can also improve pa rin po continuously.